morning, everyone. We are in Group 7 and I will be presenting our project proposal titled Siga sa Kalsada, Pagtugon sa Problema ng May Ingay at Napanganib na Pagmamaneho ng Mga Menor de Edad. Isa sa mga suliranin na kinakaharap ng Barangay Panishel, ang mga menor de edad na nagmamaneho ng mabilis at maingay na motorsiklo. Bunga nito, nagdulot ito ng malaking issue kung saan ang mga residente ng Barangay Panishel ay nagsimulang magreklamo dahil naiistorbo sila sa mga ito, lalo na tuwing gabi kung saan hindi sila nakakapokus sa kanilang mga ginagawa. Dahil sa mabilis na pagpapatakbo ng motorsiklo, maraming mga kabataan ang nadidiskrasya na siyang nagdudulot ng malaking pagkabahala ng mga magulang. Bagamat may mga paalala na tungkol dito, pinagpapasawalang bahala pa rin ito ng mga kabataan dahil na rin sa kakulangan ng disiplina ng mga menor de edad tuwing sila ay kaya naman, nagkaroon makatulong sa paglutas ng suliraning ito. Nilunsad ang proyekto Siga sa Kalsada, Pagtugon sa Problema ng May Ingay at Mabilis na Pagmamaneho ng Mga Menor de Edad na naglalayong magbigay ng kaalaman sa mga menor de edad at mga magulang upang hikayatin na iwasan ang mabilis na pagmamaneho sa umaga at gabi upang maiwasan ang pagka-istorbo sa mga residente at pati na rin ang mga disgrasya ang mga kapahamakan sa Barangay Panishel. Ang proyektong Siga sa Kalsada, Pagtugon sa Problema ng May Ingay at Napanganib na Pagmamaneho ng Mga Menor de Edad at naisasagawa sa Panishel, Aurora, Isabela ay isang programa kung saan naglalayong masolusyonan ang lumalalang issue ng mga kabataang nagmamaneho ng motorsiklo ng walang tamang edad, lisensya at disiplina. Sa pamamagitan ng symposium na ito, layunin ng proyekto na maipaliwanag sa mga estudyante, magulang at sa buong komunidad ang mga panganib na dulot ng walang ingat na pagmamaneho at paggamit ng mga maingay na tambutso. Makakatulong ang proyektong ito sa Barangay Panishel upang mabawasan ang mga kabataan na kulang sa disiplina sa pagmamotorsiklo at mabawasan ang pangangambala ng paggamit ng motorsiklo tuwing gabi. Ito ang aming mga layunin. Maiwasan ang aksidente at kapahamakan na dulot ng mabilis at walang disiplinang pagmamaneho ng mga menor de edad. Mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga kabataan hinggil sa tamang asal sa kalsada at mga umiiral na batas trapiko. Mahikayat ang mga kabataan na iwasan ang paggamit ng motorsiklo kung wala pang sapat na edad at lisensya. Mabawasan ang mga reklamo ng mga residente kaugnay ng ingay at abala na dulot ng motorsiklo. Ibahagi ang magandang dulot ng pagiging responsable sa pagmamaneho ng motor. Ipaalam ang mga patakaran o rules and regulations sa tamang pagmamaneho ng motor. At sa huli, ipahiwatig ang mga nasabing dulot ng hindi responsableng pagmamaneho at ang mga paraan upang isulong ang mga solusyon. Ito ang mga benepisyaryo sa aming nasabing proyekto. Una, ang mga kabataang menor de edad, ang mga residente sa Barangay Panishel, at mga magulang sa Barangay Panishel upang magkaroon ng karagdagang kaalaman kung ano ang maaaring mangyari sa kanilang anak na irresponsable sa pagmamaneho. Ang bilang ng aming budget ay nagkakahalagang 28,400. Kasama na dito ang sound system and projector na nagkakahalagang 5,000 pesos, decoration and banner 3,000, food packs 7,500 sa 150 na dadalo, 150 din na bottled water and drinks na nagkakahalagang 1,500, tatlong speaker kits na nagkakahalagang 900, participant kits na nagkakahalagang 7,500 at mga raffle prizes na nagkakahalagang 50,000. Ibabahagi ko sa inyo ang aming timeline. Sa day 1 at day 2, ang aming tungkulin
draft, pagpasa ng proposal sa guro para sa feedback. Sa day 3 naman, ang pagkuha ng pahintulot sa barangay, pakikipag-ugnayan sa mga resource speaker, pagsasaayos ng lugar, petsa at kagamitan para sa symposium. Day 4 naman, ang paggawa ng posters at presentation materials, pag-imbita sa mga kalahok tulad ng estudyante, magulang at mga residente sa barangay council, at pag-rehearse ng programa. Sa day 5 naman, ang aming tungkulin ay formal na pagbubukas ng programa, talakayan tungkol sa mga panganib ng walang disiplinang pagmamaneho. Sa day 6 naman, ang aming mga tungkulin ay ang paggawa ng project report at pagpapakita ng resulta at rekomendasyon sa barangay. Ang proyektong ito ay pamumunuan ng mga opisyal ng barangay kasama ang mga volunteers at concerned citizens. Susuriin ang progreso ng proyekto upang masiguro na ito ay maisasagawa ng maayos at nakakamit ang mga layunin. Ito ang populasyon ng mga dumalo, pagbibilang ng mga menor de edad, magulang at mga residente na dumalo sa seminar o workshop, implementasyon ng programa, pagsisiguro na isasagawa ang mga aktibidad symposium tulad ng pagbibigay ng kaalaman tungkol sa road safety, pagkuha ng feedback, pagbibigay ng maikling survey form o pag-interview sa mga kalahok upang malaman ang kanilang mga opinion at natutunan. Sa panghuli, ang final na ulat. Paggawa ng ulat na naglalaman ng dokumentasyon tulad ng larawan o video, resulta ng feedback at mga rekomendasyon para sa susunod na mga hakbang. Maraming